Bigla akong nagilty na hindi lang pala yung partner ko yung nasaktan ko, na pati pala siya. Pero hindi ba kasalanan niya rin kung binigyan niya lang ako ng sapat na oras at atensyon? Hindi sana ako na-attract sa iba. May ka-live-in ako and we're going to 5 years this year. But until now ay nagigilty pa rin ako dahil sa ginawa ko. Mabait ang ka-live-in ko and he's too caring pero wala siyang ka-oras-oras sa akin. Mas tutok siya sa pagsi-cellphone at every time na gusto kong mag-quality time. Lagi siyang nagagalit at madalas ay sinasabi sa akin na nanonood ako at ayoko nang makulit. Hanggang sa lumipat na kami ng bahay dahil na-endo na siya sa pinapasukan niyang company. At doon sa nilipatan namin ay magkakatabi yung bahay. Naging barkado ko yung isa naming kapitbahay at naging malapit kami sa isa't isa. And then one time na dumating yung mga kuya niya at barkada ng kuya niya ay sakto naman na palabas ako para bumili sa tindahan. And after noon ay bumalik na ako sa bahay para maligo. Maya-maya nga ay kumatok yung barkada ko ng kapitbahay namin. At pagkabukas ang sabi niya, crush ka ng kuya ko, ang cute mo daw kasi. At noon ngay nagkakilala kami ng kuya niya at every time na may okasyon sa kabilang bahay nila ay sumasama ako. Unti-unti akong nahulog sa kuya niya kahit na may ka-live-in partner ako. Yung oras na hinahanap ko sa partner ko, hinahanap ko sa kuya ng barkada ko. Sobrang sweet niya at inihahatid sundo niya ako pauwi ng tinutuluyan namin at hindi yun alam ng asawa ko. Dahil nga nasa trabaho siya. Lagi kaming magka-chat ng kuya niya at kahit walang label ay nagpapalitan kami ng I love you sa isa't isa. At kapag nandun ako sa kanila para naman kaming magjowa. Hanggang sa isang gabi na nagkasakit ako ay umatake yung UTI ko na halos ay hindi ko makayanan. Nakita ko sa mga mata ng partner ko yung pag-aalala at takot niya at ang sabi niya sa akin noon ay mahal na mahal kita, kaya natin to. Doon ako natauhan at doon ko na-realize na mahal niya ako at hindi lang siya showy na tao. Kaya mula nang mangyari yun ay pinutol ko na kung ano man yung ugnayan namin ng kuya ng barkada ko. At sinabi ko sa kanya na nagigilty na ako at ayoko nang saktan yung partner ko. Naiintindihan naman niya yon pero umamin siya na kung wala akong asawa ay niligawan niya na raw ako. He really loves me pero hindi na pwede. Oo, aaminin ko na napamahal na ako sa kanya pero mas mahal ko yung partner ko. Pagkatapos naming mag-usap ay in-unfriend ko na siya sa Facebook at binala ko sa Messenger. Pero after a few days ay nag-chat siya at yung partner ko ang nakabasa. Dahil nga sa iisa lang yung CP naming dalawa at sakto naman na day off niya noon. Nagtaka yung partner ko at nagtanong kung sino yung nag-chat. Kinabahan ako that time at agad kong sinabi na kapatid yan ng barkada ko, nangangamusta lang. Ramdam ko na nagsiselos ang partner ko dahil ayaw niyang may mga nag-chat sa akin na lalaki. Kinabukasan nung pumasok na siya sa trabaho, sakto naman na dumating yung kuya ng kaibigan ko. Sabi ko, wag kang mag-chat dahil ayoko nang lokohin yung partner ko. Kita ko sa mata niya yung lungkot at sumagot na lang siya na sorry at hindi na mauulit. Pero naging maayos kami at naging magkaibigan na lang. Hanggang sa nagkaanak na kami ng partner ko at kinuha namin siyang ninong ng anak namin. After ng misa, nagkainan at nag-inuman na sila kasama ng papa ko. At habang nagiinuman, ay napag-usapan nila yung about sa kasal namin ng partner ko. Habang nandun din yung kuya ng barkada ko. Yung barkada ko biglang may sinabi sa akin na nalungkot daw yung kuya niya nung malaman na ikakasal na kami. At mahal pa rin daw ako ng kuya niya hanggang ngayon. Bigla akong nag-guilty dahil hindi lang pala yung partner ko ang nasaktan ko, pati na rin siya. And after nung binyag, ay never ko na siyang kinausap. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nasasabi sa partner ko kasi natatakot ako na baka iwan niya ako. Mahal na mahal ko yung partner ko at ay nung nakasalanan ko na nagpadala ko sa tukso. Pero hindi ba kasalanan niya rin naman dahil kung binigyan niya ako ng sapat na oras or attention man lang, edi sana hindi na ako na-attract sa iba. Mamilan, give me some advice kung sasabihin ko ba or mas mabuting itago ko na lang. Letter sender, Diane. O bakit mo pa sasabihin? Dagdag isipin at problema lang yan sa pagsasama nyo. Itago mo na lang yan at wag mo nang ulitin. Alam mo yung masaklap, kinuha mo pang nino. Alam mo hindi naman porke walang oras or hindi ka napapansin, imigana ka ng magtampisaw sa iba. Sa tagal nyo, hindi mo man lang alam yung love language ng partner mo or binigyan mo lang ng katwiran yung pagkakamali mo. Buti na lang nagka-UTI ka at napigilan mo na mas humigit pa doon ang mangyari. Small things into big things kapag yung simpleng problema hinanapan mo agad ng butas na hanapin sa iba. Ba't hindi mo na lang kinausap at naging open ka sa partner mo? Communication is the key as always, Mima. Tapos may ganyan ka pang klase ng kaibigan. Iwasan mo yan. Akala ata nasa teenage status pa kayo. Nasa kilig pa yung hanap at magaling mangunsinte. Malapit sa tukso kapag may kaibigan kang konsentidor. Pag ganyan kasi hindi mo mapapansin na mali na yung ginagawa mo. Kasi binubulag ka kinukonsinte. Ngayon na may anak na kayo, hindi na gaya ng dati na kayong dalawa lang ang magdadala ng problema. Damay na pati yung anak nyo. May wag kang mabulag sa panandali ang saya kung ang kapalit naman nito ay pagkawala ng iyong pamilya.